kailangan gumawa sila ng linya sa labas o di kaya ay magpalabas sila ng pulis sa labas para naman magkaroon ng linya. Dami na talaga po ang gustong magpulis. Ayan, makikita mo pa yung mga nagsisiakyatan dyan, no? Pero yung mga nabasag nga yung glass doon sa main door. Sa impact. Dahil sa pagtutulakan nila. Walang disiplina. Magandang senyales di ba? Kasalanan yan on both sides, walang sistema So pagka naging pulis na sila, nakita nila naman nagkakagulong gabi. Ay, okay lang yan. Nagawa na namin yan dati. Ganyan kami dati. Pero ito po ang nangyaring gulo at mahabang pila sa NAPOLCOM. Isa lamang pong halimbawa sa hirap na itinitiis po na ating mga kababayan kapag naglalakad po sila ng mga papeles sa mga tanggapan ng gobyerno. Kaya ang nakikitang solusyon dito ng Department of Finance, mas magandang serbisyo para may kalakip na mas mahal na singil. 5 po hanggang 20% ang panukalan nilang pagtaas sa fees ng gobyerno para sa ilan lamang po lang sa mga ahensya ito, ang NSO, NBI, LTFRB, PRC, Bureau of Immigration, Bureau of Customs at SEC. Pero ngayon pa lang, marami na agad ang kumukontra dito. Pero pagtatanggol ng Department of Finance, ang dagdag na malilikom dito magagamit sa pagpapabilis at pagpapaganda ng serbisyo at pagtaas ng sahod ng government employees. At ginigit nila, hindi ito para kumita ang gobyerno. If you look naman at the side of the employees, kung di naman sila nasasweldohan ng malaki-laki ng konti, bakit diba? Yung parang tatama rin sila sa trabaho. At saka, it goes around din naman pagpagtaas ng pagpapaganda, upgrade ng system nila. Why not, diba? Actually, etong listahan na ito, mahaba yan Siguro more than 20 agencies na magtataas na singil. But just make sure na talagang yung servisyo nila. Baka, alam mo, madaling magtaas yung servisyo, mahirap pagandahin. Agad-agad yan, diba? Computerized na ba lahat? Kung maglalagay pa ng maayos na mga railing. Pagtaas niya, computer lang yan diba? Click mo lang, ganyan. Yung pang-servisyo, tao yung manual yan Parang di pa ata ganun kalaki yung itataas yan. Mukhang mahaba-haba pa. Tsaka, ang sabi nga nila, iba to sa buwis hindi talaga nila pwede pagkakitaan. So talagang pang break-even lang. Okay. Sige, siguraduhin nila yan. Wala nang patong na iba. Lahat ng bidding, ha? Samantala, pasadahan naman natin ang mga aksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Tinangay po ng mga carnapper ang isang taxi sa Ross Boulevard, Pasay City. Ito ay matapos bumaba ang taxi driver para gumamit ng palikuran sa tabi ng kalsada. Yan ang Ronda Report ni James Velasquez. James? Yes, Rhea, sa isang iglap ay nabiktima nga ng carnap ang taxi driver na si Aquilio Razona sa kahaba ng Ross Boulevard sa Pasay City kagabi. Nakabutan pa namin siya, Rhea, dun sa lugar na pinangyarihan ng insidente at kinuwento niya sa amin na sandalian siyang bumaba ng kanyang taxi para gumamit sana ng urinal sa may gilid ng kalsada. Biglang may nakasalubong daw siya na lalaki. Wala daw ibang tao sa lugar na yon, kundi yung lalaki na nakasalubong niya na may kaitiman yung kutis, maliit, mga 5'3" lang daw yung taas. At saka nakasuot ng leather jacket at maong pants. Yun lang daw yung tao sa lugar. Maya-maya, habang ginagamit niya yung urinal, ay bigla na lang daw kumarurot. Paalis yung kanyang taxi na may plakang TX-U140 at may body marking na Maria Rena at kulay puti yung pintura. Sinubukan pa daw niyang habulin ito pero hindi na raw niya nahabol. Kasamang natangay maliban sa taxi yung mahigit 2,000 piso na kanyang tinayas, Rhea. Dahil medyo may problema din tayo sa audio, no? Okay, alright, James Velasquez po nag-uulat, babalikan po natin siya. Samantala, Ronda Report naman mula sa Malabon kung saan arestado ang isang hinihinalang akyat bahay. Pero syempre, todo tanggi ang suspect kahit positibo siyang kinilala ng isa sa kanyang mga biktima. Yan ang Ronda Report ni Maria Osente. Maria? Yes, Rhea, arestado nga ng Malabon Police ang 27 anyos na si Ferdinand Taraya alias Yagit, alauna ng madaling araw. Kasi yung tinuturong suspect sa di umano'y serye ng akyat bahay sa Barangay Longos, Malabon. Kahapon ang bahay ng biktima, ang kikilalanin naman natin si Rose, ang huling biniktima umano ni Yagit at nakuha umano dito ang laptop ng asawa ni Rose na nagkakahalaga ng 37,000 pesos. Positibo nila itong tinuro dahil nakilala ito mismo ng lola at kapatid ni Rose. Depensa naman ni Yagit, di daw ito totoo. Iba daw kasi yung laptop na meron siya sa laptop na hinahanap ng mga biktima. Ayon naman sa barangay official, matagal na nilang tinitiktikan si Yagit at sa mga serye ng akyat bahay sa barangay siyang tinuturo. Kaya ipunin daw nila yung iba pang mga complainant upang masampahan kaagad ng kaso si Yagit. Samantala, nakunan din ng balisong si Yagit nung arestahin ng Malabon PNP, kaya maliban sa kasong theft, sasampahan din siya ng illegal possession of deadly weapon. Rhea? Alright, maraming salamat, Maria Osente.
Sa ibang balita naman, sumabak na nga sa kanyang unang araw ng trabaho sa Senado kahapon si Senador Coco Pimentel at sa kanyang pinakaunang privilege speech, nanawagan agad siya na patalsikin ang mga tiwali sa COMELEC. Prioridad daw ni Senador Pimentel ang pagpapabuti sa electoral system sa bansa, pero bukod dyan ang mga issue ng kabataan at overseas Filipino workers nangunguna rin sa listahan niya. Kaya naman sa session kahapon, ni-nominate na ang senador para maging miyembro ng Committee on Labor and Employment at Congressional Oversight Committee on Overseas Filipino Workers Affairs. Pabor naman si Senador Pimentel sa pagpasa ng Freedom of Information Bill, ngunit hindi siya sang-ayon sa panukalang divorce at reproductive health bill, ganun din sa K+12 program o dagdag na taon ng pag-aaral para sa basic education. At sa mga gusto maging instant millionaire dyan, eto na ang inyong pinakahintayin at lumalaki na naman ang jackpot prize sa Grand Lotto. Sa draw kahapon, walang nakakuha sa lucky number combination na 39, 17, 7, 6, 31 at 26. Ang premyo pa naman umabot na sa mahigit 103 million pesos. Bukas po ang susunod na draw sa Grand Lotto 655. Kaya ayon sa PCSO, check lalong lalaki pa ang jackpot nito. Kaya na tayo. Tumaya ako eh. Talo. Pila na. Wala Dapat lucky pick pala. Lucky pick na nga eh. Lucky pick. Oo, 5 na nga yung lucky pick ko eh. Kasi ang hanapan yung mga numbers na nalaman sa buhay Walang natin. baliktaya. Wala nakuha kahit isang number. Kahit yung 655, mahirap talaga eh. Oo. Pero meron yan talaga swerte. Oo, swerte lang. It's meant to be. It's meant to be. Meant to be. Tama. Pero eto, sizzling hot na balita naman mula sa usually super cold na bansang Russia. Init na po ang mga Russia na nakatira sa kanilang kabisera, Moscow, matapos maitala ang record high na init doon kahapon. Umabot po sa 31.4 degrees Celsius ang tindi ng init sa Moscow. Oo nga, di ba dito sa Pilipinas hanggang 32. Nalagpas na po nito ang hottest day doon noong 2010, kaya ang mga Russian kanya-kanya ng diskarte para magpalamig. Meron pong todo kain ng ice cream at yung iba naman hindi na talaga nakatiis at naligo na lang sa mga public fountain kahit nakadamit pa. Noong nakaraang taon, isang heatwave din ang tumama sa Russia na nagdulot naman ng wildfire. Naku, tumira sila dito. Oo, mainit sa Oo, sila. malamig doon. Bagay kasi sa kanila. Malamig parang talaga. humid Sanay talaga sila sa lamig. Kaya sa kanila yung 31, may ano na. Init Init na. Oo. Oo. Susunog yung balat nila nun. Punta kayo dito. Okay, swimmingan nila, public Oo areas. nga eh. Meron ganyan sa Kalamba. Kalamba Oo. Pero mainit yung tubig. Oo, bukal, hot spring. Oo. Mga bukal doon. Nakadamit sila talaga yung full outfit, tapos nag-swimming sila, naka-long sleeve. Init na Siguro init sila naglalakad sa lang yan, baka 31. pumunta sa bookstore, tapos sabi, mainit, lika swimming. Tara, swimming tayo. Talon na lang sila. Ubus na kasi ice Eh, cream. mukhang malinis naman kasi. Oo. Di ba? Mukha naman, happy Hindi naman mukha sila lahat. estero. Hindi pang Pasig River ito. Pero ito, kung mainit sa Russia, aba sa New Zealand naman, tumitindi ang lamig. At sa sobrang lamig, maging sa kabisera nito na Wellington at main city na Auckland, bumagsak po ang snow. First time daw itong mangyari after 40 years at dahil daw ito sa cold blast mula sa Antarctic. Kaya naman ang mga taga roon natuwa sa pambihirang snowfall. Pero ang kaakibat nito, pagkakasara ng ilang paliparan, eskwelahan at opisina dahil sa dami ng bumagsak na nyebe. Ang ilan pa nawala ng kuryente. Hanggang sa katapusan ng linggo ay naasahang magtatagal ang matinding lamig sa New Zealand. Eh di yung mga bata, tuwan-tuwa. It's snow! Pero di ba snow talaga, pag nakita mo sa TV, no? Parang sarap-sarap. Pero pagka andyan ka na, yeah! Diba? Diba? Matagal na, iba na. At saka pag madumi yung slush, nagiging din yun, di ba? Ang pangit Putik-putik din, na. putik, yikes. Da. At pagdating naman sa pagbasag sa mga world record, hindi rin tayo magpapahuli sa Pilipinas. Yan ay dahil ang largest human cross ng University of Santo Tomas, pasok din sa Guinness Book of World Records. Kuste, nitong Marso, isinagawa ang record attempt ng UST na bumuo ng pinakamalaking human cross sa kanilang campus. At ngayon nga, hawak na nila ang certificate para dito. Natalo ng UST ang bansang Norway na dating world record holder para sa largest human cross. Mahigit 13,000 estudyante, guro at faculty members ng UST ang nagsama-sama para bumuo ng human black and white Dominican cross bilang simbolo ng Catholic at Dominican identity ng universidad.
Malayo ito sa mahigit 900 participants lamang na naitala ng mga Norwegian noong 2010. Ganda. Ang ganda talaga. Ang ganda. Siya kaya si Medeo Cruz. Ay, Wala naman siya siguro siya. estudyante siya dyan. Wala. Baka, UST eh. baka dati sumama siya dyan. Oh, why Hindi, not? pero ang ganda. Ganda, ang ganda. Diba? Walang Congratulations. lagpas.